Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyo lahat. So ngayon nandito ako sa aking bonsai at saka vegetable garden. Ang isi-share ko sa inyo is itong aking eggplant. Kasi sinabi ng asawa ko nga ipaputol na daw kasi para ng kagubatan dito sa paligid ng aking bonsai at saka vegetable garden. So kaya ko ito sinishare sa inyo kasi na-amaze ako sa tangkad niya. So yung sinusukat ko kanina, itong mahaba is dito siya sa 6 feet and 7 inches or 6 feet and 6 inches. So sobrang tangkad, tapos is nag-produce na siya pa rin ng bunga hanggang ngayon. So ngayon lang ako nakakita ng eggplant nga ganito kahaba. So ipakita ko sa inyo na continuous pa ang pag-produce ng bunga, kaya lang ipaputol ito sa asawa ko para maging maglinis, tapos mag-start na naman sila ulit. So pakita ko siya katangkad. So diyan siya nagsimula hanggang pataas ng pataas. Yan. So balik dito tayo sa kabila kasi naigo sa sikap ng araw. So yan ang puno niya sa start. Then hanggang yan. So yan kataas. So tignan mo ito sa malayo. So sa akin hindi na ito yung parang halaman lang, ito sa eggplant tree na ang tawag ko dito. Tapos tignan mo naman from the start itong pinakamataas niya. Yan, nag-produce pa rin siya ng bunga hanggang dito sa baba. Just imagine ito, bulaklak, dahil may bunga. So sa akin parang sayang kung putulin pero wala tayong magagawa, kailangan na itong putol niyan. Sunod-sunod bali 3 bunga. So sobrang haba. So first time ko pa naka-experience na ganitong eggplant na ganito kahaba. Just imagine yan. Yan. So, yan. Halos umabot na siya sa bayabas, puno ng bayabas. So, proceed na tayo doon sa iba ko pang pupuntahan. I-share ko sa inyo. Mini forest na bonsai materials here. Then, kaya pinalabas ko itong aking maliit na chainsaw dahil try ko magputol ng kahoy doon sa likod. So ito ang puputulin ko na kahoy. It is agbaw. Yun, kalaki. So yun ang puputulin ko. Hindi ko makalapit kasi nakaharang itong mga talong ko. So yun ang mga talong ko para ng kahoy na. So try ko makakuha ng extension cord para maputol itong kahoy nito. Kasi ito ang nakahawong sa akong mga bonsai materials dito. So for this morning, ito ang tatrabahuin ko kasi parang hindi pa masyadong mainit dito. Tinidepolit ko ito, pagtapos is lumalabas yung mga ibang malaking dahon. So tanggalin ko itong mga malaking dahon, iiwan ko lang itong mga maliit na dahon. Kasi pag mapabayaan ito, hindi siya maging maganda, maging pangit ito. So magsimula na ako magupit dyan. Tapos pag mabutan ako ng init, hinto na ako. So papokus ko mamaya. Ang iwan ko dito, itong unang lumabas na dahon, which is maliit. So yung kasunod is palaki na palaki. Pag hindi ito tanggalin, pangit ito tignan. Kung yung pagputol ko is may laki pang kaunti, yun kukunin ko pa rin. So parang i-estimate ko na lang yung ginawa ko nito. Kasi minsan parang mata-matahon ta.
may maiwan na malaki. So ganito yung ng bonsai, pag-alaga. Ang hirap kasi mag-adjust tayo sa laki ng dahon. Pag masyadong malaki, tanggalin natin. So, nakita ko halos walang maiwan na dahon kasi malaki pa yung iba what we call, nakita ko. So parang walang maiwan na dahon. Katulad nito, kita niyo sobrang laki. So hindi magandang tingnan. So kailangan lahat ito sila putulin. So ito mga malaki na makita ko, yan ang tanggalin ko. Iiwan yung maliit. So ang mahirap dito isa-isahin mo siya, kaya matagal matapos. Pag maiwan na ito puro na maliit, maging maganda na ito tingnan. Sama ng dahon. So ganito yung maintain para manatili siyang magandang tignan. So ito maganda na sana kasi makintab yung mga dahon, kaya lang may mga dahon na malaki. So kailangan kong tanggalin. Tapos sa isang sanga minsan may maiwan na isang dahon na maliit, minsan puto lahat kasi dagpo man o dahon. So gusto ko manatili na maliit kasi maganda itong tingnan pag ma-maintain mo na maliit ang dahon. So isang lang ito, isang bonsai material lang ito, pero tawag yun, malaking oras ang makonsumo dito dahil sa paggupit, kasi isa-isahin mo, hindi mo basta diretsong harabas, kasi pag masugatan yung mga dahon pangit ako siyang tingnan. Ang ginawa ko, estimate na lang yung sa tingin ko nga okay na yung laki, hindi ko naputulin, pero sa tingin ko naman sobrang laki, tatanggalin ko katulad nito. Yan. So, sobrang laki, di ba? Compare kung ang gusto ko sana yung ganito kalaki yung dahon. So, ganito kalaki, maganda. Kasi pag mapabayaan ito, then palaki ng dahon, ay pangit. Kaya everyday, time to time, bisitahin ko ninyo yung mga bonsai materials mo. Pag may mga dahon na lumalabas na malaki, tanggalin ka agad para ma-maintain yung dahon, yung laki. Tapos pag may sangang lumabas sa area, kukupitin na naman para ma-maintain naman yung shape niya, yung forma ba. So parang hindi ko na ito matapos dahil madami pa ito, tapos ang haba na ng video ko. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo regarding paano mag-maintain ng bonsai or bonsai materials ninyo na manatiling pareha-pareha yung mga dahon. So gugupitan yung malaking dahon,
Tapos iwan yung maliit. Tapos i-share ko rin sa inyo yung aking dalawang bonsai na sinasali sa show ng Seliman. Nakauwi na sila. So nakastay sila ng almost 1 week or 1 week doon sa aircon na lugar. Itong sa pod. Yeah. So safe sila, walang oberya, hindi sila nagiba yung dahon, still healthy. So salamat ako sa naghatid dito na kaibigan ko at kasama namin sa grupo. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Itong gunting. Just hope na you like my video. Thank you very much for watching. God bless you all. Bye-bye. Hindi akong kinabuhi. Ako kayo na po sa Bais. Baro ano ba? Dapat kuan. Student sa Puan. Ng vlogger. Wala, dili ka kanya mga sibulan.